Welcome sa mga kwentong buhay ni Papsi TV. Ang kwento na ating matutunghayan ay hango sa totoong buhay at ang mga pangalan ng mga karakter, lugar at mga pangyayari ay hindi sinasadyang magkakatulad o may pagkakahalintulad. Ang naghatid sa atin ng kwentong ito ay itago na lang natin sa pangalang Maris ng Davao Oriental. Dear Kuya Papsi, my life was not easy, but I can say it is an interesting one. Bata pa ako, sinubok na ng hamon ng buhay. Uimpisahan ko na lang ang kwento ng aking buhay when I was 17 years old nang pagtangkahan akong gasahin ng aking bayaw. Asawa ng isa sa aking mga kapatid. Naisip ko ano ang gagawin ko. Ang tanong na unang pumasok sa isip ko ay, paano ang ate ko? Paano ang pamangkin ko? Mapapahamak ang kapatid ko? O baka mapatay ng kuya ko? Makakapatay tatay ko o makapagpapakamatay ang ate ko na nasa Hong Kong at that time? Magulo ang pamilya ko, Papsi. Naisip ko, wala naman nangyari, I'd rather live. Pinili ko ng lumayo. Ako na lang ang magsasakripisyo. I decided na pumunta sa auntie ko sa ibang bayan. Sa nag-isang kapatid ng tatay ko, total, sa kanya naman ako lumaki almost. Umalis nga ako sa bahay, pero di ako naglayas. Naghanap lang ako ng makakasama or makakausap. At that day, sinamahan ako ng tricycle driver namin. Siya ay si Junior kung tawagin. He was a funny guy. It seems he can get along to anyone. Hatid sundo niya ako sa school noon dahil siya ang namamasada sa aming tricycle. At alam ko, may pagtingin siya sa akin. He was 23 years old at the time and I was 17 years old. Kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Ganun nga po ang nangyari. Inisip ng lahat na kami ay nagtanan. Nagalit ang lahat sa akin. Ang tatay ko was very disappointed kasi scholar ako ni Congressman Clara at this time. Nauunawaan ko naman siya sa galit niya but I dare not to tell him the truth. Hinarap ko na lang ang galit nilang lahat. Di baleng ako na lang. Ako na lang ang lalabas na naglandi. Ano man ang sasabihin ko, it won't matter anymore. Hindi naman na mababago ang lahat pagpaliwanag man. So niyakap ko na lang ang kapalaran na nasa harapan ko. Sa madaling salita, we were forced to get married. At dahil minor pa ako at di pa kami makakasal, nagkaroon na lang kami ng prenuptial. Lahat naman ay maayos sa simula. We were blessed with a wonderful son. Masaya kahit sa murang edad, nagaganapanan ko naman tungkulin ko bilang ina at asawa. Sa tingin ko. After a year, nabuntis uli ako at nabiyayaan ulit ng anak
na lalaki. Pero siguro walang perpekto sa mundo. Di ko alam kung pagsubok nga lang sa pagsasama namin ng dati kong asawa. Dahil nahuli ko siyang he was cheating on me. Yes, Kuya Papsi. On that day, nagmamaktol ang anak kong lalaki. Gusto niya magpabili ng toy dahil malapit lang naman ng palengke sa amin. Mga biyenan ko insisted to me na pumunta na para ma-exercise daw ako at di mahirapang manganak. Buntis pa lang ako sa pangalawa by then. Tamad kasi ako na naglalabas. Pero dahil sa anak ko kaya pumunta kami sa bayan. And boom! Nakita ko siya sa palengke may ka-flirt na iba. Kakbay niya actually. Di ako nagsalita or nag-iskandalo. Hindi alam kung dahil kasama ko anak ko or dahil buntis ako. 6 months pregi ako sa pangalawa ko noon, Papsi. Basta natatandaan ko, binili ko ang laruan na gusto ng anak ko at umuwi na sa bahay. Sumunod naman siya agad sa amin. Walang nagsasalita sa amin. Ayaw ko magwala, kaya tahimik lang po. Usually, pinaghahanda ko siya ng pagkain at sinasabayan. But that time, hindi ko siya pinaghain. Umalis siya. Kinagabihan, umuwi, nakainom pero hindi naman lasing. Ang sabi, "Ma, kausapin mo ako. Magsalita ka. Sumbatan mo ako," sabi niya. Tinitigan ko lang siya ng masakit. "Magalit ka sa akin. Saktan mo ako. Sampalin mo ako," sabi niya. Ang tanong ko, anong kulang? Anong mali? Bakit? Yun ang sagot ko, Kuya Papsi. Boses ko na puno ng pait at kimkim na galit. "Ilabas mo ang galit mo," sabi niya. Doon ako nang nawalan ng kontrol, Kuya Papsi. Sinampal ko siya ng magkabilaan at lahat ng gamit sa kwarto namin pinagbabato ko. Sabi, sorry daw at niyakap. Maswerte wala ang mga biyenan ko. Nagkilamay sila sa kapitbahay kasama ang anak kong lalaki. Nang ako ay mahimasmasan, yakap pa rin niya ako. Ang namutawi sa labi ko, "Hintayin mo makalabas itong anak ko." Yun lang ang nasabi ko, Kuya Pops. At yun, bumalik na kami sa dati. Pero wala na yung lambing ko sa kanya. May lamat na eh. Yung special care na naramdaman niya sa akin ay nanlamig. Dumating yung araw na pagsilang ng aking anak, babae. Nakita ko, naluha siya habang kandong ang anak namin. Sabi niya, magtitino na daw siya. Seven month ang bunso ko nang mag-decide akong mag-abroad. Actually, di kailanman pinangarap ko na mag-abroad eh. Ang nais ko lang ay simpleng buhay. Pero dahil sa mga circumstances, umalis ako ng bansa. Sulsol na din ng mga pamilya ko. Naisip ko din kasi ang kinabukasan ng mga anak ko, what if maglok ulit ang asawa ko at iwan kami? Paano ang mga anak ko? Kaya umalis ako. Hindi para kalimutan ang asawa ko, kundi para subukin siya. Iniwan ko ang dalawa kong anak sa kalinga ng aking mga magulang. May 2003 nang umalis ako ng Pilipinas, ang baon ko lang ay tibay ng loob. Nakarating naman ako ng maluwalhati
at nag-work as sales lady sa isang perfume shop. At first, okay pa naman ang komunikasyon namin ng asawa ko. Marami akong narinig, but then naisip ko wala kasi ako doon. Kaya ganun. Saka, likas na karinyoso siya. Inunawa ko pa rin. Nagbingi-bingihan sa mga sabi-sabi. Pero isang pangyayari ang nagpabago ng lahat. Nagkasakit ang anak kong lalaki at need ma-confine sa ospital. Tumawag ako sa asawa ko, iba ang sumagot sa kanyang telepono. Babae. Yes, Kuya Papsi. Babae ang sumagot sa sipi ng asawa ko. Tandang-tanda ko pa kung kailan. That was December 22, 2004. Walang salitang namutawi sa labi ko. Pero naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan at tumulo ang luha ko. Dagdag pa, sabi ng isa sa mga kapitbahay namin na kumare ko na ninang ng anak ko, nagsabi, "Mars, andito si EJ sa hospital. May kasama si kuya na ibang babae." Hindi no, Papsi. Alam ko naman na lapitin sa babae ang asawa ko. Palabiro, cowboy, sabi nga nila, driver, sweet lover. Diba? Siguro that time umabot na ako sa kasukdulan. Di ko na siya tinawagan. Di na rin ako nagparamdam. Natapos ng 2 taon at natapos ang kontrata ko pero di ako umuwi. Di ko alam kung dahil walang ipon or kung dahil ayaw ko harapin ang problema ko. Nag-change employer ako, lumipas ang 2 taon na hindi ko namamalayan. 4 years na ako nawalay sa pamilya ko at mga anak ko. Kaya nagpasya na ako magbakasyon. Totoo yung kasabihan o yung sabi ng kanta na saan ka man makarating, babalik at babalik ka dun. July 19, 2007 when I decided to go home. Bumalik ako sa Pilipinas at handa na akong harapin ang lahat at sobra ko na ring miss ang pamilya ko higit sa mga anak ko. Sa asawa ko, huling balita ko is may babae and eloped 6 months ago. Hindi, no? Pero parang manhid na ako. Finally, nasa Pinas na ako at kasama ko ng mga anak ko. Masaya ako kasi kahit nawala ako sa kanila ng mahabang panahon, nakilala nila ako at naramdaman ko ang init ng kanilang salubong at utang ko yun sa mga magulang ko. Matanong niyo siguro asan ang asawa ko. After a week pa siya dumating. Kung saang lupalop ng mundo siya galing o kaninong kandungan, di ko na inalam. Akala ko noon maghihiwalay na talaga kami. The truth is, handang-handa na ako noon na makipaghiwalay sa kanya. Pero iba pala kapag may mga bata nang involved. When I saw my children clinging on him, nalusaw ang puso ko, Paps. Hindi man siguro siya ulirang asawa, mapagmahal naman siya sa mga anak namin lalo na sa babae. When my son told me, "Nay, kapag ayaw mo na si tatay, ayaw ko din sa'yo." Sabi ng anak kong lalaki, he was 6-year-old at that time. Sa musmos na edad na sabi niya yun, I was broken. Gusto ko magwala, pero di ko magawa. Ayaw ko magpakita ng galit sa asawa ko sa harap ng mga anak ko. One thing na kaya ko ipagmalaki sa pagsasama namin ng asawa ko is never kami nag-away o nagsigawan o nagbastusan. Kung may maganda sa pagsasama namin, iyon na siguro yun.
Kahit may tampuhan kami, walang matutulog na hindi kami magkabati. Eventually, nag-usap kami ng asawa ko. I still remember the exact words na binitawan ko sa kanya. Ang sabi ko, sige, pagbibigyan kita now para sa mga bata. Pero kapag may narinig pa ako na balita na nagloloko ka, totoo man o hindi na ako magtatanong. Huwag mo na akong asahang babalik sa'yo. So nagkasundo nga kami, Kuya Papsi. Sa madaling salita, nagkabalikan kami. August 19 when I flew back to abroad. Ma, mag-iingat ka doon ha. Baka huling hatid ko na sa'yo to. Ang sabi ng asawa ko sa akin noong ihatid niya ako sa bus. Di na kasi ako nagpahatid sa airport kasi dagdag gastos at walang mag-aalaga sa mga bata. At that time, I ignored kasi syempre may mga sakit pa sa puso ko. Di ko inintindi at di ko naunawaan kung ano nga ba ang ipahiwatig niya. Nakabalik nga ako ng abroad, Kuya Papsi, at ang asawa ko naman ay nagbago naman at tumino. Naging responsable naman siya bilang tatay ng mga anak ko. Siya ang gumanap sa responsibilidad na sa akin dapat bilang ina ng mga anak namin. August 30, kaarawan ko, Kuya Papsi. Tumawag ako sa kanila. Di ko alam na yun na pala ang huling pag-usap naming mag-asawa. August 31, Sunday. Nagpaalam siya sa tatay ko upang magsimba. Katoliko kasi siya eh. Kahit papano, mabait naman asawa ko. Malambing at madasalin. Siguro mahina lang talaga sa tukso. That day, di ko maintindihan kung bakit parang balisang-balisa ako. It was 2 p.m. nang makatanggap ako ng text message galing sa Pinas. Ang sabi, Adeng, huwag kang mabibigla. Ang asawa mo, na-aksidente at koma ang lagay. Na-aksidente siya sa motor. Hindi ko alam kung paano or ano nangyari. Basta ang sabi sa akin, nagpaalam na magsimba and on his way home na blow out daw yung gulong ng motor sa harap. Madami pa sinabi sa text pero isa lang ang naiwan sa sistema ko. Na-aksidente ang asawa mo at walang malay. Hindi ako nagsayang o nagsaya ng panahon, Kuya Papsi. Nag-book ako ng ticket pa uwi on the spot. Sa awa ng Diyos, nakakuha naman ako ng available flight. September 1, 2007 nang umuwi ako pabalik sa Pilipinas, diretso sa hospital kung saan siya nakakonfine. Nakita ko nga siya nakaratay, walang malay. September 2 ng hapon nawalan siya ng hininga. Sabi nila, hinintay lang daw ako makauwi. Nadurog ang puso ko, Kuya Papsi, kasi di ko man lang naibigay sa kanya ang pagpapatawad ng lubusan. Pero Kuya Papsi, masisisi mo ba ako? Kung sa mga panahong yon di ko na ipagkaloob sa kanya ang pagpapatawad. Nalumbay ako ng mainam, dagdag pa nang nalaman kong nagdadalang tao ako sa pangatlo sana naming anak. Yes po, buntis ako. Hindi ko na alam, basta gulong-gulo ako. Masaya ba or malungkot, di ko alam. Paano kami? Paano ang mga anak ko?
Paano ko bubuhayin ang dalawa kong anak? Dagdag pa yung batang nasa sinapupunan ko. Basta ang sabi ko na lang, bahala na ang Diyos. Pagkatapos ng burol, lumuwas ako ng Ilocos. Dumating kasi ang tiyahin ko kaya gusto ko siya makita. Subalit nasa daan pa lang ako nang magsimulang sumakit ang tiyan ko. Di ko mawari. Mabuti na lang medyo malapit-lapit na ako sa bahay ng aking tiyahin. Hindi inaasahan dahil na din siguro sa stress, pagod, at yun nga napunan ako. Masakit man, kailangan kong magpakatatag para sa dalawang bata. Higit kailanman, now ko kailangan manindigan para sa kanila. Nang makunan ako, nagpasya akong bumalik sa ibang bansa. Subalit, nagsabi ang anak kong lalaki, "Nay, aalis ka? Wala na nga kami tatay, wala pa kami nanay." Tulo ang luha ko. Sinong ina ang hindi madudurog? My son was only 6.5 years old, while my daughter was 4 years old by then. Hindi na nga ako bumalik and I decided to stay with my children. Nag-work ako dito sa Pilipinas as ahente ng isang produkto, one of the biggest company around the world. Okay naman kahit papano. Itataguyod ko naman mga anak ko. Lingguhan ang sahod. Sinasabayan ko ng pag-aalaga ng baboy at manok na 45 days. Cabs ba kung tawagin. Nakakaraos naman kami. Pero sa buhay ng tao, sadya nga lang talaga na di maiiwasan ang mga pagsubok at problema. Sa pamilya, di maiiwasan ang gusto. Isa sa nagtulak sa akin para bumalik sa ibang bansa. Again, pagtakas sa problema ang dahilan ng aking paglayo. Naisip ko din, lalaki at lalaki ang mga anak ko. Need nila mag-aral. I need to be a good provider para sa kanila. Kaya napag-isipan ko bumalik sa abroad, Kuya Papsi. It was September 2009 nang lumipat ako paalis ng bansa. Nag-work ako as chambermaid sa isang hotel. Ang mga anak ko ay naiwan uli sa kalinga ng aking mga magulang. Same routine sa araw-araw. Work, bahay, bahay, work. Lumipas ng matulin ang 2 taon. Nagpakasyon ako sa pamilya ko, then balik ulit. Walang masyadong espesyal na nangyari sa buhay. 2012 nang matapos ang aking kontrata sa pinapasukan kong hotel, medyo mabigat ang trabaho sa housekeeping kaya nag-decide ako na maghanap ng iba. Pinalad naman ako na makapasok sa isang malaking kumpanya, isang pagawaan ng solar panels. Solon International, FZE. Nag-work ako as receptionist cum admin secretary. Sa work, wala naman akong nagiging issue. Masaya ako. 5 working days at 2 days off, Friday at Saturday. 8 a.m. to 6 p.m. ang duty ko. O di ba Kuya Papsi, madam na madam? Oo nga eh, ayos ang trabaho mo yan. May break time din, coffee time at lunch. Medyo maganda din ang pasahod nila saka nakakaraket ako. Webes ng gabi ng from office to part-time job. Yes, Papsi. Halos lahat ng racket na subukan ko. Naging caterer ako. Dishwasher of tea girl, cleaner. Kapag catering at coffee or tea girl, 100 dirhams ang bayad. Kapag dishwasher, 125 dirhams.
cleaner, 30 dirhams per hour or may mga monthly naman. Same pa rin ang takbo ng buhay. Work bahay, work part-time. Ganun lang ang buhay abroad. March 2015, nagbakasyon ako dahil mag-graduate ang anak kong babae sa elementary. 2015 yung taon na masasabi kong napaka-challenging ang taon ng buhay ko. Challenging kasi ang daming nangyari. 2007 nang ako ay magyuda, never ako nagkaroon ng love life. May mga umaaligid dahil di naman tayo pangit. Pero nag-focus ako sa mga anak ko. Naisip ko, baka maltratuhin lang ang mga anak ko at manyakin ang anak kong babae. Kaya ko naman mag-isa eh. Walang sakit sa ulo. Ang lagi kong sagot sa mga nagtatanong bakit daw hindi ako nag-aasawa. Sa graduation ng anak ko nang magkita kami ng dati kong kaklase sa high school, third year kami nang ligawan niya ako. Isa siya sa mga peace officer sa barangay namin. Chief Tanod siya. Tawagin na lang natin siya na Mr. RS. Siya ang aking unang BF, unang pag-ibig. Pero not a first kiss kasi di naman niya nahawakan kahit kalingkingan ng daliri ko. Oy, siguro. Sigurado ka? Charot, pero totoo, Kuya Papsi. Single siya at ako naman ay byuda. So, tuksuan. Kasi alam naman ng mga bats namin na naging kami. May nakaraan kami at wala kaming formal break-up. Kasi after graduation ng high school, nagbalik ako ng Region 2 sa poder ng aking ama. Kasi ang tiyahin ko that time ay lumipat na patungong US, kaya kami nagkahiwalay. Di pa naman kasi uso dati ang textmate or chatmate. Nagkapalitan kami ng number, text-text at dalaw-dalaw sa bahay. Nadala siguro ako sa pabulabulaklak at dalaw-dalaw sa bahay halos gabi-gabi. Kaya napasagot ako sa kanya. O diba, Papsi, feeling nagdadalaga? Ganyan talaga ang buhay, kapatid. April 22 nang tanggapin ko ulit siya sa buhay ko. Inamin naman niya sa akin, meron siyang naging kasama sa buhay at kasal sila, kaso hiwalay na sila. That time, naiisip ko, wala naman siguro masama. Saka aalis naman ako ulit pabalik sa abroad. So wala naman mawawala sa akin. At first parang wala lang sa akin. Normal lang ang lahat. Yung normal lang na magkasintahan, nagpaplano. Marami ding plano ang nabuo. Marami siyang katangian na gusto ko. He is a man of action kasi tahimik, di masalita, ngiti-ngiti lang, pero may paninindigan. Maarte rin siya pagdating sa babae. Dumating nga yung araw na need ko na bumalik sa ibang bansa at kasama siya sa naghatid sa akin, syempre. Lahat naman ay masaya sa simula. Text-text. Baby ko, good morning. Baby ko, kain tayo. Baby ko, sundo ako sa mga estudyante ko ha. Baby ko, nakahiga na ako. Diba?
Ang sarap ng may nagmamahal. Matagal na din na panahon na walang nagpapangiti sa akin mula nang ako ay mabiyuda, Kuya Papsi. So, feeling young ang lola mo, Kuya Papsi. Akala ko, totoo yung sinasabi nila na love is sweeter the second time around. Pero hindi pala. October 4, 2015, tandang-tanda ko pa ang lahat. Napaka-remarkable para sa akin ang araw na ito dahil ito ang araw na na-promote ako as public relations officer sa aking trabaho. That means dagdag sahod. I'm not bragging. That was the day na nakabili ako ng lote sa pamamagitan ng ate ko. Yun ang akala ko. Lote na kung saan magpapatayo sana ako ng bahay. O diba, bongga, Kuya Papsi? Shooting two birds in one stone? Akala ko, ako ay napakapalad na lahat ng luha ko sa nakaraan ay mapapalitan na ng saya. Ring! Tunog ng sibig. May tumatawag. Baby ko nakalagay sa screen ko. So, sagot naman ako. Tumawag ang aking minamahal. Nararamdaman ko na may something sa kanya. Malalim ang boses na akala mo ay may dinaramdam. Usap lang kami saying sweet nothings. Ganun naman talaga eh. LDR, di ba Kuya Papsi? Lingid sa aking kaalaman, yun na pala ang huling beses na magkakausap kami. Yun pala, last na yun na tawag na matatanggap ko. Kinabukasan I was waiting sa message niya na nakasanayan ko kasi lagi naman nag-update sa akin kung saan siya naroon. Yung good morning baby ko, yung magpapaalam na magsundo na ng mga bata. Pero wala. Umabot ang maghapon, wala pa rin. I tried to call him but cannot reach yung number niya. May naramdaman na ako the last time na tumawag siya. Hindi kasi siya ganon. Pero masyado ako nabulag sa kilig na nararamdaman ko. Pero tama pala yung sabi nila. Minsan yung instinct ng mga babae never goes wrong. The next day, wala pa rin akong natanggap na tawag galing sa kanya. Then yung pamangkin ko ang nagsabi, Tita, nakita ko si Tito Mr. R. May kasama siya. Kamukha mo inuwi niya sa bahay nila. That hurts. Kamukha ko ba talaga? Kumuha na siya ng kapalit ko. Sigaw ng utak ko. Anong dapat ko maramdaman? Masakit pero di ako pwedeng magpakita ng emosyon sa pamangkin ko. Tumawa na lang ako. Ginawa kong biro. Kamukha ko talaga, sabi ko ng pabiro. Nagawa ko man sigurong itago sa kanila ang sakit. Nagawa ko man sigurong magkunwari na hindi ako nasaktan. Pero, shit, Kuya Papsi. Para akong nauupos. Umiyak ako. Bibirong luha ang nawala doon, Kuya Papsi. Till now, may mga picture pa din ako sa email ko how much I cried. At nakikita ko kung gaano kamukto ang mata ko. At putik naman, minsan na nga lang ako nagmahal na pornada pa. At first, nagalit ako. Minura ko siya makalibong beses sa utak ko. Sabi ko, lalaki ka lang. Hindi ikaw ang magpapahina sa akin.
Pero yung galit na yun eventually nawala din, Kuya Papsi. Hindi ko alam kung bakit yung tiwala at respeto ko sa kanya ay intact pa rin. Sabi ng utak ko, tanga ka, Maris. Sabi ng puso, hindi niya sinasadya. O di ba, Papsi, parang tanga lang? It was December 31 nung may ma-receive akong text. Tandang-tanda ko pa. Eksaktong sinabi niya eh. Actually, nakasave ang screenshot sa Gmail ko. For what reason, di ko alam. Ang sabi niya ay, alam kong galit na galit ka sa akin, baby ko. Hindi ako nagparamdam ng ilang buwan kasi nahiya ako sa'yo. But whatever we had, totoo yun. Handa pa rin akong maghintay sa'yo. Give me a few more years, ayusin ko ang buhay ko at malinis akong haharap sa'yo. Patawarin mo ako. New Year naman eh, mahal na mahal pa rin kita. O di ba, Papsi, may sense of humor siya? Kahit unregistered yung number niya na iyon, Papsi, I know kung sino siya. The way he talked, the way he composed his sentences, the way na mag-type siya ng text, alam ko, siya. Para naman akong tanga. Umiyak ako ng umiyak. New Year na New Year. Ganda ng salubong ng 2016 ko, hanep. Pero di ako sumagot, Kuya Papsi. Okay na ako eh. Compose ko na sarili ko. Bakit pa siya nagparamdam? Kahit gusto ko siya replyan, di ko na ginawa. Sabi ko sa sarili ko, magkikita rin kami. And I want to look at him in the eye. Alam ko kasi hindi niya kayang magsinungaling. Yon ang bagay na minahal ko sa kanya. Lagi siyang tapat. March 26, 2017 nang umuwi ako sa Pilipinas. Excited ako kasi pagtatapos ng anak kong lalaki sa high school. Moving up na siya. Second, balak ko na magpatayo ng aking munting bahay para sa mga anak ko. May konting lote naman ako na napundar at sa mga sanlang bukid para ako ay makapagsimula ng buhay sa Pilipinas. Pagod na rin kasi ako pag-abroad. Half of my life naubos ko na sa ibang bansa. At soon, mag-for good na ako. By January 2019, and contract na at medyo malaki-laki na rin ang makukuha kong separation pay kapag nag-resign ako. Enough na to start my life sa Pinas. Sabi ko, last na itong balik ko na ito. Yun ang akala ko. Yun ay maling akala lang pala. Dahil lahat ng kasiyahan na iyon ay mapapalitan pala ng pagluha at galit. Galit dahil guguluntangin pala ako ng masamang balita. Isang masakit na katotohanan. Adeng, magpapatayo ka ba ng bahay mo? Tanong ng ate ko. Opo. Yun ang sagot ko. Ate, asan pala yung titulo ng lupa na binili ko? Saka yung kasulatan sa mga sanla ko? Pati na rin yung mga alahas ko, asan? Ang sabi, Adeng, wala yung lote, nagreklamo yung asawa ng may-ari kaya tinatuloy. Boom! Panes. What? After ilang taon saka mo sinabi? Kaya pala sa tuwing tinatanong ko sa kanya ang deed of sale, wala siya masabi. Nagagalit agad at umiiwas. Alam na this? Asan yung pera? Ang tanong ko, subalit ni isa wala siyang naisagot. Wala siyang masabing salita o maipaliwanag. Pati mga sanla kong lote, bukid, matagal na palang naibalik. Kuya Papsi, tanga ba ako?
Buong tiwala ko sa kanila. Kapatid ko sila eh. Bakit nila nagawa iyon? Siya nga ang may sabi, "Adeng, huwag ka masyadong magbigay kina tatay kasi sila maraming anak na pwedeng magbigay. Samantalang ikaw, mag-isa ka, mag-ipon ka para sa'yo at sa mga anak mo." Iyon ang lagi niyang sabi sa tuwing nagbibigay ako sa magulang namin. Kaya naman buong akala ko, puno siya ng malasakit sa akin. Sa tingin ko wala akong pagkukulang, Papsi. 12,000 ang allowance ng mga anak ko buwan-buwan. Minsan dagdagan ko pa at gawing 15,000 para may pang-emergency sila. 4,000 AED kasi sahod ko kabsat. Sa Pinas, 52,000 peso. Iba pa yung mga part-time ko. Hindi kasi ako maluho sa sarili o sa pamumuhay. Pati scholar allowance ng anak ko o stipend niya, nakukuha pa niya sa ATM nila. Iba pa yung bigay kapag nagipit. Sabi niya, "Adeng, bigyan mo ako pambili ng abono kasi gipit ako." Hindi yun utang, Papsi. Bigay. Binigyan ko sila ng babuyan na lustay lang. Ang sama ng loob ko. Ang ganda ng plano ko na mag-for good sa January 2019. Nawala. Nasira ang lahat. Gustong gusto kong magmura pero di ko magawa. Di ako lapastangan na tao. Ano man ang sabihin ko, wala naman na mangyayari. Ang ginawa ko, naghanap ako ng lote na mabibili. Yung 300,000 na hawak ko na gagastusin ko sana sa bahay ko, ipinambili ko ng lote. And hello, Mr. R came to the rescue. Tinulungan niya ako na makahanap ng lote. Masaklap, yung ahente ng lote ng una kong binili sa pamamagitan ng ate ko ay iisa. So nalaman ko na walang problema sa lote. Ang problema, nagastos ng ate ko ang pera na kung saan ay hindi ko alam. Ang akin lang naman, Papsi, kung nagastos niya or nabawasan niya dapat, nagsabi lang sana, "Adeng, nagalaw ko ang pera mo kaya kung may extra ka dyan, dagdagan mo muna." Kung sinabi niya sanang ganun, di naman ako madamot, Papsi. Di ako mahirap kausap. Santissima. Gayunpaman, para maiwasan ang masasakit na salita at magkainitan kami, hindi na ako nagtanong. Ang tanging sinabi ko na lang ay kausapin niya yung pinagsanlaan ko at need ko na ang pera ko dahil may bibili na akong lote. Although, alam ko na ang lahat na naisauli na pala. Ginawa ko yon kasi naninindigan siya na nasa ibang tao pa rin ang pera ko. Saklap, no? Maraming nagkakasira ng dahil sa pera. Dahil alam ko na wala na akong maasahan sa ate ko at hindi na ako umasa na magagawan niya ng paraan ang pera ko, ako na ang gumawa ng paraan. Nagsabi ako sa tiyahin ko na nasa Hawaii and it was agreed na bibigyan niya ako ng 50,000 dagdag sa pera ko. Pero ang saklap, yung 50,000 naging 20,000. Bakit? Magic ng magaling kong kapatid. Till the very last end. Nagawa pa rin niya kaming lindangin. Ako at ang tiyahin ko. Magaling kasi siya. Now tell me, Papsi, may valid reason ba yung galit ko? Dahil masyadong mainit ang sitwasyon sa pagitan namin ng ate ko, di na kami nag-uusap. Kaya
Umalis ako sa bahay ng auntie ko kung saan nakatira ang ate ko at ang mga bata. Inilipat ko ang mga anak ko sa ibang bahay. Bahay din ng ate ko na isa na nasa ibang bansa din at ang tagabantay niya ay ang kapatid ko na isa. Noong nagsabi ako na doon muna ang mga bata, wala silang sinabi na magbabayad ako ng kasera. Ang usapan lang namin ay kuryente at gasol. Ang internet, babayaran ko. Pero hinginian nila ako ng 7,000 pesos monthly, Kuya Papsi. Yes, 7,000 pesos para sa pagkain daw ng 2 bata. Ganun talaga. Pera-pera na lang ang lahat. Walang kamakamag-anak pagdating sa pera. Sana ganun din ako, no? Sana kaya kong gawin yung mga ginagawa nila. Pero salamat sa Diyos hindi ko ginawa. Kasi hindi ako ganun. Bumalik ako ng abroad na puno ang galit sa puso ko, sa ate ko at sa lahat ng taong nanloko sa akin. Masama din ang loob ko sa mga magulang ko dahil di man lang sila na makita. Ang hinihintay ko lang naman ay humingi ng tawad ang ate ko, paumanhin pero wala. Siya pa itong matapang. Ang mga magulang ko di man lang sila nagsalita. Ang hinihintay ko sana bago ako umalis, tinawag sana nila kami. Mga anak, mag-ayos kayo. Ikaw, kahit panganay ka ikaw nagkasala, ikaw magpapakumbaba. Sana ganun. Pero wala silang sinabi. Wala as in wala. Alam ko naman na wala siyang pambayad sa lahat ng pinagpaguran ko. Wala naman siya trabaho at palamunin ang tamad niyang asawa. Umaasa lang naman siya sa mga padala ko. Umalis ako ng bansa na mabigat ang loob. Naalala ko pa yung mga hikbi ko sa hating gabi. Sabi siguro ng iba, pera lang yon. Right, pera lang yon. Pero luha at pawis ang puhunan ko doon, Kuya Papsi. Pagigising ang mga anak ko, ang sabi, tama na yan, Nay. Saka sila yayakap sa akin. Yung mga boses ng 2 kong anghel ang nagbibigay sa akin ng lakas sa mga panahong iyon. Nakarating naman ako ng maluwalhati dito sa ibang bansa, Kuya Papsi. Sinubukan kong bumangon kahit lugmok na ako. Isinubsob ko yung sarili ko sa trabaho at inilayo ang sarili ko sa lahat. In-unfriend ko sila sa FB. Hindi ako tumawag sa magulang ko ng ilang buwan. Dahil sa galit ko sa mundo, pati yung kung anong meron kami ni Mr. R ay nakaligtaan ko. Hindi ko na siya tinawagan o nireplyan sa mga chat niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Hanggang sa nagsawa na rin siguro at wala na ako natanggap na message from him. Lumipas ng matulin ang 1 taon, 8th of February nang nagpasya ako bumalik sa Pilipinas para ayusin ang mga papeles ng bahay ko. Sa awa ng Diyos, binayagan ako ng aking amo. Ako nga lang ang bumili ng ticket ko. Every 2 years lang kasi sila nagbibigay ng libreng ticket.
Binigay ang mga benefits na dapat kong matanggap at yun ang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos. Nakauwi ako at sa madaling salita, nasimulan ang bahay ko. Maliit lang siya, Kuya Papsi, 5x7 at 2 rooms siya. Ganun pa rin, hindi ko pa rin kinakausap ang ate ko. And I still not get any apology from her. Ni hindi ata siya nag-regret sa mga ginawa niya sa akin. Pero okay lang. Alam ko naman na naramdaman niya yung pagkakaiba nung nasa poder niya ang mga anak ko. Hindi ako nagagalak dahil naghihirap siya. Kasi bawal sa Diyos yun. But I can say na she is paying the price of what she did to me. And she got the dose of her own medicine. Ganon ba yun, Papsi? Finally, nasimulan na ang munti kong tahanan, Kuya Papsi. Unti-unti na rin akong nakakabangon. Nababawasan na din ang sakit sa dibdib ko. Dahil sa nangyari, nahanap ko ang tunay na kapanatagan. Nasali ako sa isang church na kung saan ang turo ay magpatawad. Ibigin mo ang iyong kaaway. Yon ang naging takbuhan ko sa Diyos para hindi ako lamunin ng galit. Dahil hindi sapat ang pera na hawak ko, kailangan kong iwan at ipagkatiwala sa mga kaibigan na nakilala. March 9, 2018, nang muli akong lumipad paalis ng bansa. Sa pagbabalik, ibang dagok na naman ang aking kakaharapin. Nalulugi ang aming kumpanya dahil wala ng produksyon. Nadidelay na ang aming mga sahod, so kahit malaki ang sahod ko kung hindi ako buwan-buwan magsahod, mahirapan ako sa mga gastusin ko. Yung mga materyales kasi ng bahay ko ay utang at buwanan sana ako magpulog. Lalo na sa pag-aral ng mga anak ko. June 2018 nang mag-decide ako umalis sa kumpanya. At first, sabi ng amo ko, huwag magpadalos-dalos. Pero nagpumilit pa rin ako, Kuya Papsi. So naghanap ako ng ibang mapapasukan. At pinalad na makapasok sa transport company bilang Grab, Uber, driver. Mas mababa ang sahod pero okay na, at least buwanan ang sahod. Okay naman ang work kung saan-saan kami nakakapunta. Pagod pero okay na kaysa wala. Kapag pinalad ka, nakatyamba ka ng galanteng parokyano, may tip ka. Kalaban mo lang is yung puyat, lalo at laging long distance ang biyahe. Pauwi na sana ako noong April 2020 nang maabutan ng lockdown. Kaya di na ako nakauwi. Waiting for cancellation na ako dahil end contract na ako. Ito ang kwenta ng aking buhay, Kuya Papsi. Nag-aantay na makauwi sa Pilipinas at magsisimula muli. Hindi ko alam kung handa na ang puso ko na makita ang mga taong nanakit sa akin. Si Mr. R ay nawala na sa eksena kasi nagkatampuhan at nawalan ng komunikasyon. But now, muli siyang nagpaparamdam. Bakit ganun? Every time na need ko ng help, bigla siya susulpot, Kuya Papsi. Charot lang. Bago ko makalimutan, on the process, may dumating na lalaking nagbibigay ng kulay sa aking buhay. Siya si Mr. EB. Nangangako na alagaan at iingatan ako and waiting for me para magpakasal. Sana, God's will, siya na ang aking forever.
Hanggang dito na lang, Kuya Papsi. God bless and more power. Yours truly, Lonesome Girl, Maris. Maraming salamat, Maris, sa pagbabahagi ng iyong kwentong buhay. Alam mo, maswerte ka pa rin dahil sa dinami-dami ng problemang dumating sa buhay mo, andyan ka pa rin na lumalaban sa buhay dahil sa ating Panginoong may kapal na nagbibigay sa iyo ng lakas at ginhawa sa buhay. Lahat ng pangyayari sa buhay mo ay may kadahilan ng hindi natin maipaliwanag at tanging ang Diyos lamang ang may alam at may kontrol. Magtiwala ka lamang sa Kanya at ikaw ay mapapanatag at magkakaroon ka ng hiwaga sa buhay mula ngayon at sa hinaharap. Pagpapatawad sa kapwa ang kailangan mong gawin sa ngayon upang mapahinahon mo ang iyong sarili. Kapatid na Maris, alam ko mayroon pa rin natitirang kirot sa puso mo. Pero sasabihin ko sa iyo, subukan mo yang pakawalan upang gumaan ang iyong pakiramdam at mabawasan na rin ang iyong mga dinadala. At hanggang sa muli, ito ang iyong Kuya Papsi na nagpapasalamat sa pagbabahagi ng iyong makulay na kwentong buhay. Paki-message mo lang ako kung anong number ko ipapadala ang napanalunan mong premyo. At pwede bang mag-request na paki-screenshot kapag natanggap mo na ang load na premyo at isend sa akin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. At sa mga masugid nating taga-subaybay, sa mga gustong sumali, sa mga kwentong buhay ni Papsi TV, ito ay inyong mga kwentong buhay sa pamamagitan ng maikling kwento o tula. Kung tula naman ay paabutin nyo ito ng 3 minutes o masigit pa. At kapag ito naman ay maikling kwento, dapat 30 to 1 hour. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na para lagi kayong updated sa mga kwentong buhay ni Papsi TV. Mag-like na rin dito sa aking channel o mag-comments o i-share ang video na ito. At sa mga gustong sasali, iiwan ko ang aking email address sa description box below this video. At hanggang sa muli, ito ang inyong Papsi TV sa kanyang programang Mga Kwentong Buhay ni Papsi TV.